Our time may be full. Today, let us join Presbyter Rene Fremista in another episode of Gospel of Salvation. Praise the Lord! A pleasant day to each and everyone. Once again, mga kaibigan, mga kababayan, muli po nating pagbubulayan ang salita ng Diyos at kayo po'y patuloy naming inaanyayahan na inyo pong ipairam ang inyong ilang minutong sandali upang ating pong pagsalusaluhan ang salita ng buhay. Purihin ang Panginoon. At sa mga sandaling ito, mga kaibigan, ay akin pong dadalhin sa inyo ang paksang ang mga kadahilanan kung bakit nating dapat katakutan ang Diyos. Reasons why we must fear the Lord. Purihin ang Panginoon. Ang ating pong teksto ay mababasa po natin sa aklat po ni Haring David sa mga awit, 33 ang talata po ay 8. Matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon. Magsitayo nawang may takot ang lahat ng taga-sanglibutan sa Kanya. Bago po tayo magpatuloy, gaya po ng ating ginagawa, atin munang ipinagkakatiwala sa Diyos ang Kanyang banal na gawain. Mahabaging Diyos at aming Ama, hinihiling namin sa iyo ang iyong pangunguna at pangangasiwa sa aming pagbubulay ng iyong mga banal na salita. Loobin mo na ang mga makakapakinig at makakapanood ng programang ito, ang Gospel of Salvation, ay matanggap nila ang pinakadakilang biyaya na iyong inilalaan at ibinibigay sa bawat isa. Loobin mo na ang bawat isa, Panginoon, ay makasampalataya sa iyong mga salita na ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming manunubos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa talatang ating binasa, mga kaibigan, ay nagpapahayag na ang bawat isa sa atin, maging ang buong lupa, ay dapat magkaroon ng takot sa Diyos. Sa ating panahon na advance ang teknolohiya, malago ang kaalaman, marami ang mga taong nagtatanong sa katotohanan ng existence ng Diyos. O marami din naman ang mga taong winawalang panahon ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit po? Dahil ito po ay nagpapakita na sila ay walang takot sa Diyos. Ang ating mundong ginagalawan ay hayag ang maraming mga kasamaan, hayag ang pagpayag ng tao sa mga gawang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil nga po hindi nagkaroon ng tamang kaalaman patungkol sa kalikasan ng Diyos, lagi nating naririnig na God is love, at yan po ay totoo. Pero mga kaibigan, lagi po nating pakatandaan na ang Diyos ay Diyos na marapat katakutan. Atin niya yung aalamin sa banal na kasulatan ang mga dahilan bakit ang tao ay dapat matakot sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Una,
The Lord blesses those who fear in Him. Ang Diyos pala ay nagpapala sa Kanya na natatakot. Sinasabi po sa awit, sa 34, ang mga talata po siyam hanggang 10, ganito po ang ating mababasa. O mga takot kayo sa Panginoon, kayo mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa Kanya. Ang mga batang leyon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom, ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan, napakaganda po ng mga salitang ating binasa. Sa atin palang pagkatakot sa Panginoon, hindi magkukulang ang Diyos ng kahit anumang bagay. Masasaganahin ng Diyos ang ating kabuhayan. Isa sa makikita natin sa kalikasan, ang mga hayop, they are well provided by God. Sila na hindi nagpapakahirap upang mabuhay, masagana at sapat ang paglalaan ng Diyos sa kanila. Pero ang sabi po sa binasa nating talata, maaring magutom ang batang leyon, pero hindi ang mga natatakot sa kanya. Bakit po? Dahil ito po ang pagpapala at paglalaan ay ganti ng Diyos sa mga natatakot sa Kanya. Basahin po natin ang sinasabi sa Kawikaan 22, ang talata po ay 4. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Praise the Lord. Kaya meron palang reward ang Diyos. Kapag nasumpungan niya tayo, natatakot sa Kanya, at ang isa rito ay ang kayamanan. Ang Kanyang pagpapala. Tandaan natin, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay na nasa atin. Ang Diyos ang pinagmumulan ng ating mga tinatangkilik. Maaaring pinaghirapan mo bunga ng iyong propesyon o paghahanap buhay. Pero nananatili po ang katotohanan na kapag hindi ipagkaloob ng Diyos ang mga pagpapalang yan na dumating sa ating mga buhay, ito po hindi darating. Kaya kung nais po nating pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon, fear Him at ilalaan sa iyo ng Diyos ang Kanyang masaganang biyaya. Sa Deuteronomio, sa 28, ang talata po'y 2, ganito po ang sabi. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didigin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Praise the Lord. Isa pala sa paraan ng Diyos upang dumating at umabot sa atin ang Kanyang pagpapala, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay dapat matakot sa Diyos. Sundin ang Kanyang banal na kalooban. Glory to God. Pangalawa, ang takot sa Diyos ay nakapaghihiwalay sa kasamaan. Yan ang isa sa mga dahilan bakit tayo dapat matakot sa Diyos. Ito'y nakapaghihiwalay sa kasamaan. Sinasabi po yan sa Proverbs o Kawikaan, Kapitulo 16, ang talata po ay 6. Sa pamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan, at sa pamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay
ang mga tao sa kasamaan. Ang takot po pala sa Panginoon ay nakapagpapahiwalay sa tao sa kasamaan. Halimbawa, sa mga kabataan o estudyante, biyaya ng Diyos, maraming nanonood sa atin ng mga estudyante. Praise the Lord. Anong isa sa patunay na kayo ay may takot sa inyong magulang? Hanggat maaari, iiwas ka sa mga bagay na alam mo ay hindi magugustuhan o maring ikagalit ng iyong magulang. Bakit? Dahil alam mo ang mangyayari kapag ginawa mo yung bagay na hindi nais o gusto ng ating mga magulang. Maaring maparusahan ka, mag-grounded ka. Kaya anong gagawin mo? Hindi mo gagawin ang ayaw ng iyong magulang o kaya naman, itatago mo sa iyong magulang ang iyong nagawang kasalanan. Sa ating mga magulang, pwede nating magawa yon. Pwede nating maitago ang ating kasalanan, pero hindi natin ito magagawa sa Diyos. Dahil ang Diyos po ay nakakaalam ng lahat. Kaya ano ang gagawin mo na lang kung ikaw ay may takot sa Diyos? Hindi mo itatago ang iyong kasalanan o kasamaan dahil alam mo na hindi tayo makapagtatago ng anuman sa Diyos. God knows. God sees everything. Kaya tayo bilang may takot sa Diyos, hihiwalay ka sa kasamaan. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga magulang, mga kabataan, ang patuloy nating paglakad sa kasamaan, sa daang hiwalay sa Diyos. Kahit hindi mo sabihin, ito'y nagpapakita na hindi sapat ang iyong pagkatakot sa Diyos. Sapagkat ang tunay na natatakot sa Diyos ay humihiwalay sa kasamaan. Kaya kapag tayo po'y may takot sa Diyos, magiging maingat ka sa bawat mong gawa. Sa iyong mga pagpapasya, sa iyong sasalitain, dahil alam mo, God watches over you. Nakatunghay ang Diyos sa atin. At ang bawat gawa natin ay mayroong kahatulan sa kanyang harapan. Purihin ang Panginoon. And thirdly, why we should fear God? Sapagat ang takot sa Diyos ay nagdadala ng buhay. Purihin ang Panginoon. Mababasa po natin yan sa Kawikaan, sa 14, ang talata po'y 27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Kaya kung ang kasalanan po ang dalay kamatayan, ang pagkatakot naman sa Diyos, ang dala ay buhay. Kaya pansinin po natin nang si Eva at Adan ay nagkasala. Sila po'y namatay spiritually sa harapan ng Diyos. Nahiwalay po sila. Maging ang tao po, tayo ang bunga ng kasalanan. Sa ating kapwa ay pagkahiwalay din. Pero mga kaibigan, mga minamahal na magulang, mga kabataan, kapag tayo merong takot sa Panginoon, papasaganahin niya ang iyong buhay. Praise the Lord. At hindi lang basta buhay. Ang sabi, bukal ng buhay at sa buhay na ito ay maihiwalay ka sa mga daya ng kamatayan o kasalanan. Sa Kawikaan 10, ang talata po'y 27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ngunit, ang mga tao ng masama ay mangangaunti. Ayan po. Makikita natin ang kapalaran ng mga natatakot sa Diyos. Hahaba ang buhay mo dito sa lupa. At may napakagandang buhay pang inilaan. Ano yun?
ang walang hanggang buhay na ang sabi sa Apokalipsis 21 talatang 4, at papahihirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kaya taliwas sa idinudulot ng kasalanan ang bunga ng pagkatakot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay naghahanda sa atin sa buhay na mapayapa dito at sa buhay na darating. Kaya sa buhay na inihanda ng Diyos, wala ng luha, wala ng kamatayan, wala ng dalamhati. Gaya ng ating binasa, aalisin ng Panginoon ang lahat na nagpapasakit sa iyo. Aalisin ng Diyos ang iyong kahirapan kung ikaw ay mamamalagi sa pagkatakot sa Kanya. Purihin ang Panginoon. And lastly, and number 4, why we should fear God. Ang takot sa Panginoon ay nagdadala ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Sinasabi po sa Kawikaan, sa 85 ang talata po ay siyam. Tunay na ang kanyang pagliligtas ay malapit sa kanila na nangatatakot sa kanya upang ang kalwalatian ay tumahan sa aming lupain. For those who fear the Lord, God saves. Ang Diyos ay nagliligtas ng ating mga kaluluwa. Mula saan? Sinasabi po sa easy to read version sa aklat ni Mateo sa 10:28, it says, don't be afraid of people. They can kill the body, but they cannot kill the soul. The only one you should fear is God. The one who can send the body and the soul to be destroyed in hell. Kaya dito makikita natin na mayroong kapahamakan ng ating pisikal na pangangatawan. At ito ang kadalasang ating kinatatakutan. At hindi natin may tatago yan. Sabi nga po ng banal na kasulatan, ang tao ay inalipi ng takot sa kamatayan. Basahin po natin sa Hebreo, sa 2 ang talata po ay 15. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Marami sa katotohanan ay takot mamatay. Inalipin ang pagkatakot sa kamatayan. Lalo ngayon, hindi pa rin tumitigil ang paglaganap ng COVID-19. Kaya nga tayo patuloy na sumusunod sa mga health protocols. Ang mga estudyante, ipinagpapatuloy ang kanilang pag-aaral sa pamagitan ng online distance learning o ang iba ay modular. Marami pa rin ang nananatiling work from home. Ito'y ilan lamang sa ating mga kaparaanan upang maingatan ang ating buhay. Dahil alam natin, mga kaibigan, mga magulang, na hindi biro ang virus na lumalaganap. Kaya maaaring ikaw na kabataan, kaya mong labanan dahil malakas ang immune system mo. Pero paano ang mga kasama mo sa bahay? Lalo na yung mga senior citizen, ang mga bata, at yung mga comorbidity. Kaya ginagawa natin ang lahat ng pag-iingat na pwede nating gawin para hindi mahawa ng virus nito dahil mahal natin ang ating buhay. Pero ano sabi sa Matthew 10:28? Huwag kang matakot sa COVID-19. Ayan. Kumbaga, dinirekta na natin doon. Dahil marami talagang may takot dito sa virus na ito.
Dahil merong higit kang dapat katakutan, dili tibay ang Diyos na makapagpaparusa sa ating kaluluwa. Doon sa dagat-dagatang apoy, sa lugar ng kaparusan, dilit ibay ang impyerno. Tandaan natin, ang kaluluwa ay bahagi po natin. Kaya tayo po'y merong katawan, kaluluwa, at espiritu. Sa 1 Thessalonians 5:23, at pakabanaling kayong lubos ng Diyos di ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan na ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kung sa bawat araw ay tinitignan at binibigyan nating halaga ang ating katawan, paano naman po ang ating espiritu at kaluluwa? Kaya kung paano po natin inanais at pinagsisikapang tugunan ang pangangailangan po ng ating katawan, nawa ay atin din pong makita at maunawaan at matugunan ang pangangailangan ng ating katawan at kaluluwa. Dahil ito po pala ay bahagi natin. Parte ng ating buong pagkatao ang ating espiritu at kaluluwa. Kaya dahil po sa katotohanan ng ating katawan po ay nanggaling at mula sa alabok at babalik din po sa alabok. Sinasabi po yan sa Ecclesiastes in chapter 12 verse 7. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Sa Tagalog, at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diway mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Ang ating katawan, kahit gaano ang pag-aalaga natin, mga kaibigan, nananatili ang katotohanan, babalik po ito sa lupa. Pero yung ating pong espiritu, yung ating pong kaluluwa, ay magbabalik sa Diyos. At siyang magsusulit sa lahat ng ating mga ginawa. Kaya ang nakalulungkot, kadalasan ang ating mga ginawa at ginagawa dito sa ibabaw ng lupang ito ay para sa kasiyahan ng ating katawan. Pero ito po palang katawan na inalagaan natin. Ito pong katawan na ating inaayusan, dinaramtan, ay pawang babalik sa alabok kung saan siya nagmula. Pero yung kaluluwa po na kadalasan, ating pong nawawalang halaga. Kadalasan hindi natin nabibigyan ng pansin ang babalik sa Diyos at pagsusulitan. Pagbabayaran ang lahat ng ating mga ginawa. Kaya sa mga katotohanan ito, ano po kaya ang dapat bigyan natin ng atensyon at pahalaga? Mga kaibigan, ang ating katawan na babalik sa alabok o sa lupa o yung kaluluwa natin na babalik sa Diyos. Haharap tayo sa Diyos at magbabayad tayo ng lahat ng ating nagawa. Maging ito man ay mabuti o ito ay masama. Sinasabi po sa Ecclesiastes, sa 12 ang talata po'y 14 ang ganito. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Gaano po kahalaga ang ating mga kaluluwa? Sinasabi po sa Mark chapter 8 in verse 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kaya ano daw po ang mapapakinabangan o mapapala ng tao kung makamit mo, makamtan mo ang buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang iyong sariling kaluluwa? Sa makatid po,
Ang ating kaluluwa'y higit po ang halaga sa yaman ng mundong ito. Kaya mga kaibigan, mga magulang, sa mga katotohanan ito, na tayo po'y merong kaluluwa na nangangailangan ng ating mga atensyon at pansin. Nangangailangan ng ating pagpapahalaga dahil ito po pala higit pa sa yaman ng mundong ito. Ito po pala yung bahaging magsusulit sa ating mga ginawa sa buhay na ipinagkatiwala at ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaibigan, ano po ang magiging tugon natin? Sana po, ito po'y mag-akay, magdala sa atin upang higit na hanapin ang nararapat nating gawin upang ang kaluluwang ito ay maligtas mula sa kapahamakan. Purihin ang Panginoon. At paano po natin mararanasan ngayon ang maligtas ang ating katawan at kaluluwa mula sa malaking kapahamakan ng impyerno? Ang sabi po sa talatang ating pinagbubulayan sa Mateo 10:28, katakutan natin ang Diyos na siyang maaaring makapagpadala sa atin doon sa walang hanggang kapahamakan, dilit ibay ang impyerno. Kaya mga iniibig, kadalasan po ang ibig nating marinig ay ang langit. Ayaw natin ng impyerno. Ibig nating marinig ang pagpapala, ayaw natin ng sumpa. Pero ito po ang paalala ng Diyos kung bakit kailangan nating matakot sa Panginoon dahil may naghihintay na higit na kapahamakan. Higit kaysa kapahamakan ng COVID-19. Higit kaysa kapahamakan ng mga bagyo, ng mga digmaan, ng lindol, at anumang natural disasters. Higit sa kapahamakan ng mundong ito. Ito ay ang kapahamakan ng ating katawan at kaluluwa doon sa dagat-dagatang apoy. Doon sa lugar na kung saan ang uod at apoy ay hindi namamatay. Salamat dahil sa mga natatakot sa Panginoon, laging naroon ang kanyang pagliligtas. Hindi lang man po sa ating katawan, kundi lalong higit sa ating mga kaluluwa. Praise the Lord. Kaya ang natatakot sa Panginoon, hindi na po makakaranas ng impyerno, kundi ang pagliligtas ng Diyos ay ang kanyang magiging karanasan. Purihin ang Panginoon. Kaya sa ating mga masugid at minamahal na taga-subaybay, ano po ang nagbibigay takot at pangamba sa atin ngayon? Free yourself from it. Palayain po natin ang ating sarili sa ating takot because our God is greater than our fears and needs. Kaya ang dapat nating katakutan ay walang iba, kundi ang Diyos. Because those who fear the Lord has great things ahead of them. Salvation and deliverance in this life and to the life that will come. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng pag-asa. O dalangin namin, dakilang Diyos. Higit sa aming mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. O Diyos, ang iyong pagliligtas ay sumakanila. Hallelujah! Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Salamat po sa Panginoon sapagkat minsan pa ay muling nahayag ang kanyang mga salita sa ating kalagitnaan. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais po kayo na madagdagan ang inyong kaalaman patungkol sa mga salita ng Diyos, nariyan po ang aming mga telephone numbers na naka-plus
sa inyong mga television screen, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin at kami po'y handang tumugon sa bawat pangangailangan ninyo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Presbyter Rene Premista ng Gospel of Salvation. Sa susunod pong Biyernes, muli ko kayong inaanyayahan na muling sumubaybay at manood ng programang ito. Ang pagpapala po ng Panginoon ay sumabawat isa sa inyo. Purihin ang Panginoon.